na inindorso ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang former president. At kapag dating naman at nanalo sa 2028 ang ating hinahangad at pinakamimithi na maging Pangulo, ang ating Vice Presidente ngayon, ay isusulong nila din lahat ng mga panukalang batas ng ating magiging Pangulo. Kinakailangang hindi na palagi tayo doon sa mga politiko na mahilig mag-insert. Ano yung insert? Yung insertion. Yung sa 2025 budget, napakaraming insertion na nangyari. Diba? Sino ba yung mga nandyan na mga nag-i-insert pag nasa Senado? Diba? Nakita nyo naman, sila Grace po, pumirma, yung magkapatid na Ercito, pumirma sila. Diba? So kinakailangan natin na isulong to. Kumbaga ang kanyang katulad kagabi yung kay Bongo, yung ating na-discuss kay Bongo is alam niya yung karaniwang hinaing ng mga maliliit na kababayan sapagkat sa tagal niyang naging isang executive assistant ng former president na mayor pa noon, alam niya yung nasa ground, alam niya kaya nga napaka-effective ng mga batas na kanyang isinagawa eh. Diba? Yung kanyang mga isinulong na batas at naging batas. So ito ang isa. Ito naman po ay sa kuryente. Diba? Ito naman yung sa kumbaga yung honesty and transparency. Diba? Sapagkat tayo nga kumbaga hindi din sa tagal din niya na isang congressman, hindi man lang itong taong ito nagkaroon ng mantsa ang pangalan niya diyan sa tinatawag na korupsyon. Bakit? Iniingatan niya hindi lamang yung kanyang pangalan. Ang higit na kanyang iniingatan po mga kababayan ay yung reliyon kung nasaan siya. Yung religious organization na kinabibilangan niya. Yung Iglesia ni Cristo, ayaw niya yun sapagkat kapag once na yan ay siguradong nandyan sa Senado tapos nagkaroon ng mantsa yung kanyang pangalan dahil sa korupsyon, I'm telling you, sigurado 100% matutupad yung sinasabi ng ibang mga nagbablog against kay Marcoleta. Matitiwalag to. Aalisin to sa Iglesia ni Cristo. Titiwalag yan. So, iingatan niya yung kanyang pangalan. At yan din naman ang ginawa niya nung siya ang panahon niya na nandun siya sa nasa Kongreso. Diba? Kaya yan lang ang nakikita natin na isa sa mga, sabihin natin na nonchalant na kandidato. Diba? Hindi maarte, hindi mabulaklak kung ano-ano yung pinagsasabi. Straight to the point, diba? Walang walang filter, no filter every time na magsasalita siya. Kaya katulad nung napanood natin nung tinira niya si Commodore J. Tariela about dun sa West Philippine Sea, diba? Ginagamit 'yun na pambato sa kanya ngayon na traidor daw. Anong sagot ni Congressman Marcoleta and soon to be one of our senator? Anong sagot niya? Intindi niya muna. Sapagkat pagtatawanan tayo ng international community, tayo lang ang nakakaintindi nung tinatawag na West Philippine Sea. Sa atin lang yon, RA yun, Republic Act na ginawa, na inuutusan dun sa Republic Act na pinirmahan ng the late and former President Benigno Aquino na lahat ng mga agency, departments ng government gagamitin na ang West Philippine Sea. Kailan nangyari yan? Noong pumunta dito ang Secretary of State before na si Hillary Clinton. Diba? Siyang Secretary of State noon during the Obama administration. Pagdating niya and pag-alis niya, nagkaroon na ng Republic Act. Kapag pumunta ka sa ibang bansa, kahit yung mga almanak, kahit pumunta ka sa Google, di ba? Kahit yung mga international map na ginagamit, wala pong West Philippine Sea. Di ba? Sa atin yan, ini-insert natin yung rights natin diyan sa tinatawag diyan na West Philippine Sea. Pero ang nagkakaunawaan lang tayo. Kung mag-vlog ka kunwari English, in English language, then you keep on insisting and telling the whole world na we own the West Philippine Sea, di ba? What will gonna be the reaction of those international mga sabi nga political analysts or mga vloggers or mga international media outlet diyan? What the hell is talking about by this? Kumbaga,
Di ba? Walang West Philippine Sea po. Sa atin, nakakaunawa tayo nagkakaunawaan dun sa West Philippine Sea at i-insist at insert po natin yung ating rights dyan po. Pero maging practical tayo, huwag tayong pagtawanan ng international community. Di po ba? Ang anuhin po natin, ang isulong po natin yung rights natin diyan, yung sovereignty natin diyan, kung ilang nautical miles man yan. Pero tawagin natin ang West Philippine Sea within the Philippines lang, tayo nagkakaunawaan. But definitely hindi po siya maintindihan ng mga neighboring countries natin or other countries na nagmamasidukod dyan sa West Philippine Sea. Diba ba? Kahit aling international map ang tingnan nyo, wala po siyang West Philippine Sea po. Diba ba? So yun po ang anahin po natin. So suportahan natin at kaya nga tayo nagtataka bakit wala sa survey si Marcoleta pero nakita natin overwhelming yung support sa kanya. Ginagawa po nagkaroon ng deception po. Diba? True perception. Parang noong 2022 election lang yung pink movement nila. Diba? Ang laki, ang lakas. Talagang matatakot kayo, kakabahan kayo. Baka matalo yung natin yung ating mga pambata. Bakit? Pag nanood ka ng social media, ang lakas, ang galing. True perception lang po. Ngayon, ganun po ang ginagawa nila. Huwag po kayong padadaya doon sa propaganda at mind conditioning ngayon. Huwag kayong padadaya doon as long as nakakaintindihan kayo ng kapitbahay ninyo. Kaya wag na kayong magtaka dito kung sa isang barangay nyo pare-pareho kayong sinusuportahan ninyo yung PDP laban, tapos pare-pareho ninyo na ayaw ma-impeach si Sara, pero doon Dritch, wait lang, wala yung ko niya. Hindi, Dritch, itatakal ko yung kapag okay na yung isa kong, yung dito sa TikTok, yung katulad ng ginagamit ni GA. Kasi, kinakailangan kasi merong visual tayo. Diba? Pa ako may restriction pa ako dun sa paggamit na yun So, pag ako ay okay, parang mga, pa yata, 4 days pa yata, pwede na akong gumamit after 4 days. Yung mga visual aids naman natin dun is naka-prepare naman na yun, Dritch. Itatakal na lang natin. So, para maganda yung pagtatakal natin dito. So, ganon. Ang gagawin lang po, kumbaga, huwag kayong padadala po doon. Huwag po kayong magpapadala doon sa perception na yon, sapagkat yung perception na yon hindi po reality yon, hindi realidad. Lang po yun, fantasy. They are just creating that kind of illusion. Pero in reality, pag nakipagkwentuhan kayo sa kanto, nagpagupit kayo sa barbero ninyo, nandun kayo sa talyer, nagpapagawa ng sasakyan nyo o sa vulcanizing shop, nakikita nyo, ang kwentuhan against sila sa impeachment. Pero bakit? Parang ang bigat. Diba? Parang ang bigat. Kasi yun ang perception, yun ang illusion na pinabricate nila sa isip natin through social media, especially the mainstream media. Huwag kayong padadala doon. As long as ikalat natin kapag may nakita tayo dito na mga content na in favor sa ating mga kandidato, kina Marcoleta,